Mami Onyx, sa kabila ng kalapastangan na ipinakita sa akin ng matanda, nangingibabaw pa rin sa aking puso at isipan, Mami Onyx, ang ipagdarasal siya na manumbalik ang kanyang kalakasan, Mami Onyx, dahil hindi ako sanay na nakita siyang walang ginagawa o hindi nagsasalita. Kaya binigay ko sa kanya ang buong pusong pag-aalaga, Mami Onyx. Ayokong isipin na nakarma ang matanda, Mami Onyx, dahil hindi yun kagandahan. Subalit, nasabi ko na rin na siguro ito ang paraan ng Diyos para makita ng matanda na hindi lahat ng Pilipina ay pare-pareho ang gawain dito sa ibang bansa. Mayroon pa rin karamihan na sincere sa kanilang trabaho at nirespeto ang kanilang mga amo at pamamahay na kanilang tinitirhan o pinagsiserbisyuhan, at isa na po ako doon, Mami Onyx. Kaya nung araw na lumabas ako ng bahay at habang nagwawalis, nagulat ako sa nakita ko na itsura ni Grace, Mami Onyx. Kaya hala, Day, Grace, napano ka? Bakit ganyan ang itsura mo? Bakit marami kang pasa? Sino nang bugbog sa'yo? Hala, bakit ka nagkaganyan? I-report mo yan sa pulis kung sino mga may gumagawa sa'yo ng ganyan. Hala, Diyos ko. Day, gusto ko nang tumakas dito kasi pinag-iinitan ako ng amo kong babae. Kasi nahuli niya yung asawa niya na pumasok sa kwarto ko. Pero wala yun. Walang intensyon na masama yung amo kong lalaki. Pumasok lang siya doon kasi nga gusto niyang ipa-ayon sa akin yung kanyang disdasya. Ibig sabihin yung damit na puti na parang dress ng mga among lalaki natin. Ganon. Nakita iyon ng amo kong babae. Sobra siyang galit at simula noon, pinag-initan na niya ako. Ilang buwan na rin niya itong ginagawa. Hindi lang ako makakuha ng tiyempo. Tatakas ako, Day. Hindi ko na kaya dito. Hala, Day, Grace. Hala, hindi ko alam na ganyan pala ka hirap yung dinanas mo dyan sa amo mo. Kasi buong akala ko talaga na magka-vibes kayo. Kasi nung huli nating usap, yung bibigyan kanya ng cellphone, ang akala ko talaga okay kayo. Simula nun hindi na tayo nakapag-usap, di ba? Kasi nangyari din sa matanda, hindi ko maiwan-iwan. Tsaka hinayaan na rin niya akong pumupunta sa Bacala, yung maliit na sari-sari store dyan sa labas. Kaya hindi na ako nakapunta dito madalas sa likod. Pag nandito naman ako sa likod, wala ka naman. Hala, ganyan na pala ang dinanas mo. Kung pwede kang tumakas ka na lang. Sige na, Day, baka ano pang mangyari sa'yo dyan. Alam mo, nabalitaan ko sa TV kasi nga nanood ako ng TV. Hinayaan na kasi ako ng matanda dito na pag tapos na ako sa trabaho ko, pwede na akong manood ng TV. Nabalitaan ko na naglapag pala ng yung si Pangulong Duterte ng amnesty sa mga takas at mga wala ng papeles dito sa Saudi Arabia. Baka masali ka doon, Day. Nagbaba ng patakaran si Pangulong Duterte na magbaba ng amnesty dito sa Saudi Arabia. Sige, Day. Kung gusto mo tumakas ka na lang kaysa mapatay ka dyan. Pero, Day, meron lang akong problema. Wala kasi akong kapera-pera, Day. Pwede bang pahiramin mo ako? Kahit konti lang, may pagkain ako mabili pag nasa labas na ako. Day, pwede? Lalayas ako o bukas ng madaling araw. Hindi mo na ako makikita dito. Pagkuhan, makahiraman lang sana. Oo, Day. Bigyan kita. Huwag mo nang bayaran. Sige, kukuha lang ako, ha.
Diyan ka lang. Huwag kang umalis. Mabilis lang ako. Kukuha lang ako ng pera saglit. Diyos ko. Ito sinusawihinak. Les ugafinak, ha? Grace, tale! Tale! Day, nakita ko ng amo ko. Sige, Day. Bye-bye. Diyos ko. Grace. Grace, mag-ingat ka. Anak ka, Lord. Diyos ko. Panalip din si Grace, Lord. Wawa naman yung kaibigan ko. Hihintayin ko si Grace dito. Baka sakaling dudungaw siya dito. Sa baba. Ano na kayang nangyari kay Grace? Ilang araw na rin na hindi siya dumungaw dyan. Nakaalis na kaya siya? Hindi man lang niya ako binigyan ng number niya. Diyos ko. Kumusta na kaya si Grace? Magwalis na nga lang ako. Filipino? You're Filipino? And say Filipino? Me? Yes, I'm Filipino. You? Me, Indonesian. I'm working here yesterday. How are you? Oh, so you're new there. Your employer good? I'm working here yesterday. I don't know if they're good or not good. But they tell me they have Filipino before, but run away. And then they don't know where it go. So they take me as their worker now. They said that Filipino not good. So that's why I don't know what happened. Because Sharmuta, I don't know what Sharmuta mean. They said Sharmuta. You employer good? Oh, that's what your employer tell you? Yes. Oh, okay. What's your name? My name? My name is Yati. You? What's your name? I am Maricel. My name is Maricel. Okay, Yati. I need to go inside. I need to do my work. Okay, bye-bye. Take care yourself, okay? Bye-bye. Salamat naman sa Diyos. At nakaalis na si Grace sa amo niya. Sana nakauwi siya ng Pilipinas na payapa at nasali siya sa amnesty ni Pangulong Duterte. Diyos ko, kayo lang talaga ang aming gabay at kalakasan dito sa ibang bansa. Pag-iingatan niyo po kami, Panginoon. Maging ang aming pamilya sa Pilipinas. Puntahan ko muna yung matanda. Gising na kaya yung matanda? Mag-alas 9 na ng umaga. Dapat ganitong oras gising na yon. Pero hindi pa rin nagre-ring yung bell. Matingnan ko nga siya sa loob ng kwarto niya. Dahan-dahanin ko lang buksan. Baka tulog pa siya. Tulog pa yung matanda. Isara ko na lang ito.
ipaghanda ko na lang muna siya ng kanyang makakain. Para paggising niya, meron akong may pagkain sa kanya na mainit na breakfast niya. Magluto na rin ako ng pagkain na para sa akin. Nag-vibrate ang phone ko. Ano kaya yan? Tawag o message? Basa pa naman yung kamay ko. Saglit lang. Hala. Number 2 ni Mama. Bakit kaya? Ano ba to? Si Mama kung makatawag naman o miss call, napakarami naman. Kinabahan ako. Saglit lang. Ay, tawagan ko nga. Ano kaya nangyari? Diyos ko. The number you have dialed is either unattended or out of coverage. Ano ba yan, Ma? Please try Maghanap your kayo call ng area na may signal dyan. Oh my God, pinakaba mo ako. Ano ba yan? Tatawag nga ako ulit. Hello? Hello, Ma! Hello! Anak, ba't ka napatawag ng maraming beses? Asan si Mama? Asan si Bunso? Anong nangyari? May problema ba? Ma! Ano? Anong problema?